nandito tayo at naglalakad at may inatid lang tayo dito sa yate at magbabarka na ang ating mga amo, di ba? Chimay nga tayo. Ang sarap lang ng buhay ng nakabakasyon. The same time, pag-alagala, palakad-lakad at maligo sa dagat. Ayan. Shout out sa atin lahat mga kapatid at nandito tayo na pag-uusapan natin ang about po kay Biancy at Ido. Ayan po mga kapatid, napakaganda ng lugar na kung saan ako. Ayan. Dito ay mayayaman lang po ang pwedeng magbakasyon. Kung normal ka lang po, napakamahal dito po ng mga bilihin, lalong-lalo na po. Ayan oh. Kaganda 'di ba ng place ko. Ito po ay Puerto Hercule. Ayan. Almost 23 years akong pabalik-balik every summer. Ayan po mga kapatid, tayo po ay abang naglalakad, bibigyan po natin ng reaction or opinion ang tungkol po dito sa sinasabi nilang sponsor. Ano? At alam niyo po mga kapatid, para sa akin, opinion ko po to ay hindi tayo pwedeng makialam o mangimasok sa privacy ni Biancy. Ano? At direct to the point po tayo. Ang masagasaan ay masagasaan. Bato-bato sa langit. Huwag po tayong magagalit. Kasi po, pag sponsor po tayo, yung totoong sponsor, hindi tayo makikialam sa pribatong buhay ng ating ini-sponsoran. Kung may concern man tayo dito sa dalawa, ki Ido at ki Biancy, dapat kausapin nyo si Ido para gawin niya yung makakabuti para sa kanilang dalawa, no? Halimbawa po, concern kayo na magkaayos yung dalawa, di sana kausapin nyo si Ido na kahit anong gawin or hindi man siya harapin, suyuin niya, di ba? Dahil may pinagsamahan naman din sila. Sabi nga naman, kahit gaano katigas, kung talagang may tiyaga ka, mapapalambot mo rin. Ano? Pwede naman kayong mag-usap o pumunta ka doon kahit hindi ka harapin, pumunta ka bilang isang tao, paulit-ulit na walang camera. Kasi anong nangyari po dito, mga kapatid? Parang mga sponsor na gusto talaga silang pag-ayusin. Ano? Maayos kung ano man yung mga issue na naririnig natin. Pero sa totoo lang po, yung gagawin nyong tanga si Biancy na kakausapin nyo na may pupuntahan, lilinlangin, ang tawag doon panlilinlang dito kay Biancy, na yayayain mo tapos pag haharapin ninyo yung dalawa, hindi po maganda mga kapatid. Kahit sino ay talagang matatakot sa ginawa nyo. Paano kayo pagkakatiwalaan ni Biancy kung ganun ang ginawa nyo? Na kunwari, yayayain nyo sa isang lugar, ay nandoon naman pala si Ido, ang tawag doon, panlilinlang. Hindi yung pagkakasunduin nyo silang dalawa. Panlilinlang po yun. Di ba po? Kahit ako, iba ang sinabi nyo sa akin, kakain lang tayo sa labas, pala nandoon na po pala yung alam natin na iniiwasan, di ba po? Di sana
sinabi nyo na ang totoo. Hindi yung lilinlangin nyo yung tao. Di ba? Hindi po yun maganda. Lalong-lalo na po, may mga isip na kayo, may mga matatanda na rin kayo. Dapat, tama ba ito? Nagagawin natin na paghaharapin natin ang dalawa na kahit hindi alam ni Beyonce. Dapat doon may mga katanungan na kayong ginawa para hindi magulat si Beyonce sa ginawa nyo. Ano? Yun ang isang panluloko. Panluloko po yun. Dahil ang ginawa nyo ay hindi talaga makatarungan. Sa totoo lang, nagtataka ako kung bakit kayo paulit-ulit nyo na lang pinagsisiksikan. Kung ayaw na ni Beyonce, wag nyo nang pilitin. Respetuhin na lang ninyo. Kung may respeto pa kayo sa sarili nyo. Kung talagang sponsor kayo. 'Di ba? Kaya, dito sa pangyayaring ito, kahit wala namang kinalaman yung iba, marami pong nagkaka-interes dahil sa sarili ninyong intensyon. Ano? Maganda man, malinis man ang intensyon nyo, yung sponsor na gumawa nito, mali pa rin. Dahil wala kayong sinabi na kung ano man ang intention nyo. Malinis man ang inyong gustong mangyari na magkaayos yung dalawa, ay maling-mali ang ginawa nyo. No? Nakakagigil lang. Dahil alam mo, nakakaawa na si Beyonce. 19 years old pa lang si Beyonce. This September, I think 19 years old. Pero pinagtutulong-tulungan nyo. Pinagtutulong-tulungan nyo. Dahil alam ko, sa totoo lang, napakahirap sa isang magulang na ang anak nila durog na. Sa totoo lang po talaga, sa sponsor na ito yung gumawa. Kung talagang may concern kayo, kung talagang tunay kayong sponsor, hindi nyo gagawin sa isang kagaya ni Beyonce. 19 years old yan. Matindi na ang pinagdadaanan. At about sa mga tulpo-tulpo na yan, kung wala naman nag-insist talaga na talagang mastermind dyan sa pagpapatulpo, hindi mangyayari. Sa totoo lang, kung sino-sino na ang mga nababanggit nyo na mastermind nandyan lang sa kapaligiran. Ako, kahit papaano may alam na rin ako. Pero bahala kayo. Diba? Konsensya nyo yung mga ginagawa nyong paninira dito sa pamilya ni Beyonce. Pero kung sino pa yung mastermind, nagmamaang-maangan, nagbubulag-bulagan, na kunwari wala siyang alam. Ang sinisira niya dito, yung pamilya. Sabihin na natin, alam nyo po mga kapatid, hindi natin maialis yung sasabihin natin may pagkakamali din po dito si Beyonce at ang pamilya. Yes, mayroon po. Dahil naniwala sila dito sa mga nagsulsol na kailangan ipatulpo nyo. Sana hindi nyo pinaniwalaan. Sana may sarili kayong desisyon. Ngayon, ito ay malaking aral sa inyo ito, Nanay Hansel. Kung saan may mga live, huwag ka na talagang mag-comment. Pakinggan nyo na lang kung ano ang mga ibabatong issue sa inyo. Dahil kung ikaw, pasok ng pasok, ididepende mo ang sarili nyo, ay talagang mapapahamak po kayo. Gaya po dito sa nangyari ng tulpuhan na to. Sino ngayon ang lumabas na masama? Di ba kayo? Si Beyonce.
Dahil nagpadala kayo doon sa mga mastermind, di ba? Gana na nahimik na lang kayo, kang ano man ang sabihin sa inyo ni Kuya Bal, ayaan nyo na lang. Di ba? Ngayon, anong nangyari? Kayo ang nadodorog. Kayo, Biansi, talaga ang napapahamak. Hindi po sila. Para sa akin, mga kapatid, tama na. Lumaban na kayo. At ikaw, Biansi, huwag kang magtago. Huwag kang matroma sa anumang pinagdadaanan mo. Lakasan mo ang loob mo. Walang ibang makakapagtanggol sa sarili mo. Ikaw, Biansi, dahil may channel ka na. Magsalita ka na. Dahil nakakaawa ka na. No? Ako nga hindi mo magulang. Nasasaktan ako sa mga naririnig ko. Sa mga issue na mga ibinabato sa inyo. Alam ko na talagang nahihiya ka, nasasaktan ka, pero anong magagawa natin? May mga tao talagang mapanghusga. Sana hindi mangyari sa inyong pamilya. Yung mga naninira kay Biansi, yung mga binabato, yung gustong sirain si Biansi, sana po hindi mangyari sa inyong mga anak. Dahil kahit ano man ang nagawa, pero parang alimaw na tayong inuusig ang isang 19 years old. Diba? Kaya alam niyo po, mga kapatid, dito ko napatunayan ang totoong charity. Dahil ang totoong charity, hindi po yan pinapansin na kung ano man issue. Tuloy-tuloy lang po ang pagtulong sa ating mga kababayan na walang halong panunumbat. Dahil po, ang alam ko pong charity, tayo mismo ang kusang loob na nagbibigay, tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Diba po? Ito yung sinasabi ko. Kung talagang totoo kayong sponsor, na tinatawag daw ng sponsor daw kuno, pero may sariling agenda, may sariling hinahangad sa ano. Kasi ang charity po, mga kapatid, hindi hanap buhay yan, hindi business. Tayo po ay tumutulong, tayo po yung nawawalan, pero walang hinihinging kapalit, mga kapatid. Dahil I know myself, mga kapatid, I know na sinasabi nga, ubusin mo ang pira mo. Hindi ako ganong katanga na uubusin ko ang sarili kong pera. Ako po gumagawa ng paraan para makatulong na hindi ko po malalabag ang sarili mo naming ipon ng pamilya ko. No? Nagpa-part-time ako dito. Kagaya ngayon po. Abang ako naglalakad, gumagawa ng paraan, makapagsalita para maparating ko lang ang sarili kong opinyon. Dito ako pumupunta sa anak ng employer ko para mag-part-time. Sayang din na ba? 30,000 din a month. Iyan po ang pinantutulong ko po. Bahagi ko po yan. Kinikita ko ng sa loob ng isang buwan, 30,000 a month. Iyan bahagi ko po yan. At kung may kita man ang channel ko, revenue, nadadagdagan pa po. Kahit papaano ako nakapapag-abot sa gusto kong tulungan. Sa mga pinag-aaral ko na estudyante na tinutulungan ko po, mga kapatid. Ganyan po ang tunay na nag-i-sponsor. Hindi yung pabida-bida. Hindi pangingimasukan ang buhay ni Biansi dahil private na po yan. Di ba?
Nagagalit kayo kay Maria de los Santos, ang yabang. Matanda. Yes, matanda na ako. Pero ito, ginagamit ko bilang isang matanda na huwag tayong magpabida-bida sa ating mga tinutulungan. Tumulong kung may itutulong. Kung wala, manahimik tayo. Huwag pabida-bida dahil ang alam ko sa ibang sponsor, para lang po makilala sa social media na ikaw ay sponsor. Pero ang totoo po, wala. Gusto ka lang dito makilala sa social media na sponsor ka. Kaya ako po mga kasakapatid, saludo ako sa tunay na sponsor na hindi nagpapabida-bida, na wala man lang hinihinging kapalit sa kanilang mga tinutulong. At ako naman po, saludo ako kay Daddy Frankie. Shout out Daddy Frankie. Dahil ikaw talaga ang tunay na nakilala kong charity vlogger na inuuna ang mga tinutulungan, na wala man lang akong narinig sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Nakakahanga po ang isang Daddy Frankie. Mabuhay si Daddy Frankie. Please, support natin si Daddy Frankie at ang kanyang team. Aling Rochelle Vlog, salamat po sa suporta mo kay Daddy Frankie at kay Edison Butiti, shout out po sa iyo. Suportahan natin po mga kapatid. Bye-bye. We love you so much po mga viewers na patuloy na nagmamahal dito po sa charity vlogger na kay Daddy Frankie, na talaga pong napakaganda po talaga ang layunin. Nandoon siya sa Cotabato para lang po tumulong. At nandyan nga po si Edison Butiti na talagang gumagabay, na nag-i-scout po sa mga tinutulungan dyan sa kababayan natin, dyan sa Kabisayaan. Shout out po sa inyong lahat, Cotabato. Shout out, at alam ko na may mga followers po ako dyan sa Cotabato, sa Mindanao, kung saan man sulok dito sa mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagmamahal kay Malu de los Santos. At sana, ang masasabi ko lang, Biancy, huwag kang patitinag sa anumang mga ibinabato sa iyo. Bakit ka magtatago? Bakit ka mahihiya sa mga ibinabato sa iyo kung hindi naman totoo? 'Di ba? Kaya Biancy, lumabas ka na. Lumabang ka na. Nandito kami, susuporta sa inyo. At sana yung taong mga naninira sa iyo at gusto kang sirain at durugin, lumaban ka. Ipakita mo na hindi totoo lahat ng mga sinasabi sa iyo. Dahil ako, ganun ang ginawa ko. Lumaban, hindi magtago. Alam kong hindi maganda yung mga nangyayari dito sa social media. Ayan, maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye, we love you. Bye-bye, shout out Kapiso at kay Joel Salcido at sa Team Oppo. Ayan ang t-shirt. Team Oppo. Suot-suot ko yan para laban lang ang Team Oppo sa anumang laban ng ating mga kababayan. Bye-bye. We love you.